Yo, what's up mga tropa? Nagbabalik na naman tayo dito sa ating Side TV Print and Cut channel, kung saan dito mapapanood mo ay tinuturuan kitang maging wais at para hindi ka mauto. So maraming salamat nga pala dahil 3,300 subscribers na tayo at kahit papano lumalakas na yung channel natin at nababawasan na natin yung mga nauuto nung isang tao dyan. At maraming nagsasabi, no, gumawa na lang daw ako ng gumawa ng mga tutorial. So lahat ng mga video ko dyan, hindi pa ba tutorial yan? So bago ang lahat, ang topic natin ngayon, etong trending na invitation dito, no, sa internet via Canva. Yung nakikita nyo sa internet dyan, yung letter, parang ginawa siyang frame or pwede siyang lagyan ng mga picture nung kung anumang sinong celebrant. So napakadali lang gawin yan. So ituturo ko sa inyo kung paano gumawa niyan, and then at the same time, etong template na to, yung nakikita nyo, ayan yan. So sa lahat ng mga nag-avail sa akin ng one-time payment ng subscription sa akin sa cloud server ko, libre nyo lang tong makukuha. At inuulit ko, kung ayaw nyo namang gumastos at marami kayong time, ay ituturo ko naman sa inyo kung paano gawin to. So sa mga hindi nakakaalam, etong template na to, nabibili lang din to sa Etsy, kung saan ay ang daming nagbibenta, pero syempre napakamahal nung kanilang mga binibenta. At eto, nakikita nyo, 1,000 something yung binibenta na design, kung saan eto nga yung number frames, kung saan pwedeng i-drag and drop yung inyong mga photo kung sino man yung celebrant or kung sino man yung mga customer nyo. At etong template ko na to ay syempre libre nyo lang itong makukuha sa lahat ng mga nag-avail nga sa akin ng one-time payment. So kung ayaw nyo naman talaga na mag-avail nun, napakadali lang neto, tuturuan ko kayo kung paano. At hindi naman ako for the paldo-paldo, kasi gusto ko rin sa inyo na yung perang gagastusin nyo ay yung talagang masusulit nyo. Kaya wag na kayong gumastos, panoorin nyo na lang to kung paano gawin. So dito sa video natin na to, ituturo ko muna sa lahat ng nag-avail sa akin, libre nyo itong makukuha at kung paano gagamitin. So kapag meron kayong mga customer, meron kayong mga celebrant, kunin nyo lang yung mga HD picture nila. Halimbawa, ito nakikita nyo dito, yung mga baby, yung mga picture nila, ida-drag and drop nyo lang yan dito sa mga frame. Ayan o, nakikita nyo, nailagay ko na doon, ganyan. So kung hindi sakto, medyo i-adjust nyo siya ng konti. Double click nyo lang siya, 'di ba? Tapos adjust nyo. So kuha pa tayo ng mga ilang mga picture, sample natin. Eto, upload lang natin saglit dito. So lahat i-upload nyo lang, tapos ida-drag and drop nyo lang sa mga frames na yan. Ayan o, kagaya nyan, o diba? Nandun na siya. So kung marami na kayong photos, ayan, drag and drop nyo lang. Ganito lang kadali gamitin etong template na to. Tapos syempre, kukuha ka ng text dito. Hanap ka ng text, lagay mo happy birthday. Nasa sa inyo na yan kung gaano kayo ka-artistic. So hanap kayo dito ng mga font, kung anong gusto nyong mga font. Yan, kunyari, mga ganyan, no? So, sa tingin ko, ganito, tas baguhin nyo yung kulay. Kung ano yung trip nyong kulay. At ito, no, suggestion ko sa inyo, yung mga picture na ilalagay nyo, make sure na pare-parehas yung kulay nung background niya. Ibig kong sabihin, yung pagka-background niya, kailangan parang medyo pare-parehas. Gaya neto, kung nakikita nyo, black and white to, tas eto, medyo colored. Parang hindi siya match tignan. Kasi kung titignan nyo dito, ayan o, dito 'di ba? Talagang yung mga background niya talagang pare-parehas para magandang tignan. So ganun nyo rin gagamitin itong template na to. Kumbaga, halimbawa puro mga colored, puro mga ganyan. So 'di ba, ang maganda tignan kung pare-parehas yung mga background. Hindi ko sinabi na pare-parehasin nyo yung picture, ha. Yung background ba, yung pagka-vibes nung background, dapat pare-parehas. So yung dito sa text naman, iakma nyo rin yung kulay. Ayan, may lalabas naman dito, no, kung ano yung mga akmang kulay dito. O, tapos background, lagyan nyo ng background. Search nyo lang dito. Kunyari ay pink background.
pastel. Ito mga gusto ko yung mga medyo pastel na kulay Ayun para sa akin lang O ayan, so ganyan, 'di ba? So meron na kayong invitation. So kayo na bahala kung gaano kayo ka-artistic. So kung gagamitin niyo yung template na to, i-copy niyo lang tong yung mga frames na yan, tapos i-paste nyo dun sa inyong canvas kung ano yung sukat nung gagamitin ninyong media dito sa Canva. So at least naturuan ko na kayo kung paano gamitin. So ayun na nga sinabi ko, paulit-ulit ako, nasa sa inyo na yan kung paano nyo i-maximize etong template na makukuha nyo sa akin. Nasa sa inyo na yan. So mag-proceed na tayo kung paano gawin, or ayun nga, kung ayaw nyong mag-avail, ituturo ko naman sa inyo. So sa mga nagsasabi na etong template na to ay pinulot ko lang, ayan, nakikita nyo naman, ginawa ko to talaga, manually ko tong ginawa at libre nyo lang makukuha sa mga nag-avail sa akin ng one-time payment. Ayan minano-mano ko yan, talagang inaral ko kung paano gawin para sa inyong kaalaman. So ganito na, magpuproceed na tayo. Pupunta kayo dito sa Create Design kung saan gagawa kayo kung ano yung pinaka-media, kumbaga yung pinaka-papel ninyo. So ako ang pinili ko dito A4. So pindutin nyo lang yung A4. Ito yung starting natin So dito sa A4 na to, pili kayo dito, click nyo tong text, dito itong text, tas click nyo to. Nasa sa inyo kung anong font yung gagamitin ninyo. Halimbawa, ito lang yung gusto nyo, yung default ni Canva, yung Canva, ito yung Canva Sans. Tapos palalakihin yan. So halimbawa, ito na yung font na napili ninyo, or nasa sa inyo nga kung ano yung pipiliin yung mga font. Depende kung ganyan, kung ganto, or kung ganto, or kung ganyan, 'di ba? Nasa sa inyo 'di ba? So ayun nga, nasa sa inyo. So kung ganyan yung gusto nyong number, di ganyan yung gamitin ninyo. Pero dito sa sample ko, ang gagamitin ko ay etong font na to, yung League Sparta. Nasa sa inyo kung ganitong font yung gusto nyo. Kagaya nga ng sinabi ko, nasa sa inyo kung anong font. So eto na yon itself yung gagawin ninyong frame. So next step nyo dyan, type nyo dito line, alabas na to. Tapos makikita nyo, 'di ba, kulay itim siya, gagawin nyo siyang kulay puti, i-click nyo lang to. Ayan, meron na siyang kulay white. Tapos eto gumawa lang kayo dito ng straight line. Eto, nasa sa inyo na rin kung anong design yung gagawin ninyo. Kagaya nga nito sa Etsy, medyo parang hollow blocks ba yung gantong design? Parang mga puzzle, no? So, nasa sa inyo kung gagayahin nyo tong gantong design, depende sa inyo yan. Dahil nga sample lang tong gagawin natin, kayo na lang yung mag-a-adjust kung anong design or kung gaano kayo ka-artistic dito sa paggawa, kung ilang mga hati-hati yung mga trip ninyo. So, gaya nito, halimbawa, ganyan. Etong line, nakadepende rin sa inyo yan kung gaano nyo siya gusto kakapal. Ayan ganito. 'Di ba? Ganyan yung gagawin nyo, hati-hatiin nyo lang. Hati-hatiin nyo, 'di ba? Ito, yan. Tapos eto, iikot nyo lang, rotate nyo yung degree, ayan, 180 degree. Kung hindi nyo maisakto ng 180 degree, i-click nyo tong position. Dito may edit nyo yung kanyang degree. Halimbawa 180 degree, ayan, nakahiga siya, nakaslant siya. So dito, ihati mo lang siya dito, ihati mo lang dyan, ihati mo lang dyan, ihati mo lang dyan, diba? Ganyan lang kadali. Tapos yan, ida-download niyan. Dito okay lang kahit hindi kayo naka-Canva Pro. So download nyo lang dito. So dito yung ida-download nyo dito sa size, yung pinaka-maximum para mas maganda. Pero depende kung hindi gumagana sa pinaka-maximum, kung hindi kayo na Canva Pro, okay lang, tiyagain nyo na lang. Pero ako ang ida-download ko yung pinaka-maximum na size niya dito. So click ko lang yung download. Once na ma-click ko yung download, antayin nyo lang na mag-loading. Makukuha nyo na yung files niya na ganito. So kapag ka nakuha nyo na yung files na ganon, yung eto mismo, magpupunta kayo dito sa conversio.co. Dito nyo nagagawin yung next step. So, choose files nyo lang siya, tapos piliin nyo yung kaninang dinownload nyo, yung number 9. So, antayin nyo lang itong mag-loading, tapos dito, i-click nyo yung vector, click nyo yung SGB. So, once na maklik nyo na yung SGB, click nyo yung convert. So, antayin nyo lang din itong mag-loading, and then, kailangan nyo mag-open ng PowerPoint. Dito sa PowerPoint, kailangan yung inyong mga Microsoft Word ay parang
2013 pataas yung version. So eto, download nyo na. So, eto nga, nag-open na ako dito ng Microsoft PowerPoint, tapos isinet up ko lang yung kanyang isinet up ko lang yung size niya ng naka-portrait. Di ba kung mapapansin nyo, kapag ka nag-open kayo ng PowerPoint, naka-slant. So, ako, sinet up ko siya ng patayo. Dito nyo lang yan makikita sa design. Tapos dito, no, sa slide, dito, to. So, edit nyo lang dito. I-set up nyo lang ng patayo. Once na na-set up nyo na ng patayo yan, click nyo yung insert, tapos picture. Click nyo lang yung device, tapos click nyo yung din-download nyo na SGB file na kinonvert nyo galing dun sa conversio.co. Tapos, ayan na, kapag nandito na yung SGB file, kapag nakapag-insert na kayo ng photo, click nyo tong convert to shape. So, ayan na. Eto na yung next step ulit. Click nyo yung shape format, click nyo yung shape fill, tapos ilagay nyo yung picture. Dito, click nyo yung picture. Pili kayo ng kahit anong picture na meron kayo dito sa inyong mga desktop. Ganon. So, kung naaalala nyo, itinuro ko na rin tong ganitong step dun sa mga previous kong video kung saan ay gumawa tayo nung heart frame, customize heart frame, heart puzzle frame, 'di ba? So same na same lang din yung logic kung paano nyo gawin itong number frame. So kung nailagay na natin dito yung picture na ipinili nyo, isi-save nyo lang to as PDF. So dito, kunyari mag-number tayo ng ganyan, tapos save as PDF. Huwag nyo kakalimutan, dapat laging save as PDF. Kapag na-save as PDF nyo na, pwede na kayong bumalik dito sa inyong Canva, tapos i-upload nyo yung inyong mga nagawang PDF file. So yung kinonvert natin, eto no, eto yon, yung ni-rumble ko lang yung save. Antayin nyo lang siyang mag-upload. So, once na mag-upload na siya, lalabas na yung ginawa natin na number 9. I-click nyo lang to. Ayan o, hiwa-hiwa na siya. Ayan, di ba? Hiwa-hiwa na. So, i-click nyo lang yan. Delete, click, delete, click, delete, click, delete. Ulit-ulit lang yan. So, pwede nyo na tong lagyan ng picture. Ayan o, nalalagyan nyo na siya. Kung hindi sakto, medyo double click nyo, tapos adjust nyo na lang. So, ayun lang. Ganun lang kadali. O, di ba? Very easy lang. So, nasa sa inyo yan kung gaano kayo ka-artistic, kung anong design yung gagawin yung pagguguhit-guhit, 'di ba? Kung marami kayong time, pwede nyong gawin to. Pero kung wala kayong mga time, pwede kayong mag-avail. So, ako itinuro ko sa inyo kung paano nyo gagawin, paano nyo gagamitin kung nag-avail kayo, 'di ba? So, nasa sa inyo na yan kung mas paano nyo pa pagagandahin yung design na to. Ayan, ito yung ginawa kong template. Take note, hindi ko to pinulot. Ginawa ko talaga tong template na to. Mano-mano ko ginawa yan dito sa Canva. So, kung meron kayong mga ibang way pa kung paano gawin to, good for you. Pero ang itinuro ko sa inyo, etong pinakamadali na madaling-madali nyong susundan. Kasi meron pang ibang technique kung paano gumawa ng ganito. Medyo baka mahirapan na kayo doon at hindi nyo na masyado magets. So, sana naturuan ko kayo at natutunan nyo kung paano gumawa ng template na ganito, yung nauuso na number frame. So, ulitin natin. Unang-una, mabilisan lang. Gawa lang kayo ng frame dito. So, gagawa kayo ng A4 size. Tapos, pindutin nyo yung text. Pili kayo kung anong font yung gagamitin ninyo. Tapos, yung sa kulay nung text, kailangan kulay itim lang. And then, yung next, maghahanap kayo ng line. Tapos, i-change nyo ng color white. Tapos, hati-hatiin nyo lang. Nasa sa inyo kung anong design yung gagawin ninyo. Tapos, i-save nyo siya ng pinakamalaking file dito. Itodo nyo to. Tapos, i-download. Once na ma-download nyo na siya, pupunta kayo dito sa conversio.co. Tapos, upload nyo, convert. Once na na-download nyo, pupunta kayo dito sa PowerPoint. Insert nyo lang yung picture, tapos convert as shape. Ulitin natin yon, medyo magulo dun eh. Insert picture, ayan, tapos convert as shape. Sa shape, insert picture. Depende sa inyo kung anong i-insert nyo dito. Bahala na kayo. Kahit ano pwede. So, isi-save nyo na to as PDF. Once na na-save nyo to as PDF, babalik kayo ng Canva, i-upload nyo, and then okay na yon, pwede nyo nang gamitin. Tapos i-delete nyo na lang yung mga nakalagay dyan kung ano yung in-insert nyo na photo. Ayan o. Customize frame na siya.
So, ganun lang kadali. So, sa mga nag-avail sa akin ng template, i-upload ko na to. Libre nyo lang to makukuha. Kagaya nga ng sinabi ko, dun sa one-time payment na in-avail nyo, once na meron ako mga bagong template, libre nyo lang yun na makukuha. Tuloy-tuloy yon. Tulungan lang din naman tayo, no? Dahil nga, ganyan lang naman talaga sa printing. Kailangan tulungan lang din. Ayun, dito na natin tatapusin etong video natin. So, marami pa akong ituturo sa inyo kung paano gawin etong mga template na to. May mga nagme-message sa akin na wag ko daw ituro kasi bababa yung kita nila. Ayun, naiintindihan ko naman kayo. Next video natin, ituturo ko sa inyo kung paano naman gumawa nung mugs, mock-up, yung 360. Yon, siguro doon hindi ko kayo masyado tuturuan doon, pero ipapakita ko sa inyo kung paano ginagawa kasi medyo marami tayong masasagasaan na negosyo. Pero kahit pa paano ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng mugs, mock-ups, yung umiikot. Ayan, ipapakita ko dyan sa video na to. Ayan, no. So, ayun lang. Like, share, and subscribe. Sana natuwa kayo dito sa paggawa ng template na to. Although, napakadali lang naman. Syempre, mas pinadali ng Canva yan. Sa Photoshop, madali lang din gawin to. Pero hindi ko na ituturo sa inyo. Mas maganda yung ganito lang. Napaka-basic lang dito sa Canva. So, bye-bye. Like, share, and subscribe. Chill lang, relax, ngiti. Chill lang, relax, ngiti, ngiti, ngiti. Chill lang, relax, ngiti. Kahit buhay di ganong kadali. Purchase your tracks today. Chill lang, relax, ngiti.